Mga kapuso, narito rin po sa Las Vegas, Nevada si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa para manood ng bakbakang Pacquiao at Vargas bukas. Pero mapalad tayo dahil napaunlakan po niya tayo ngayon at para magbigay din ng update kaugnay dun sa nangyari sa kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Magandang gabi sir dito sa Las Vegas. Yung mga nanonood po sa atin sa Balitang Hali Weekend ay syempre nais din po nilang malaman paano nga po ba talaga nangyari yung sinasabing nakapanlaban itong si Rolando Espinosa Sr. Nasa loob na siya ng kulungan, nakakulong na siya at sinasabi meron daw siyang baril, meron daw mga droga doon, meron daw drug transaction. Paano na ipasok yun sa loob ng kulungan? Paano nangyari yung insidenteng yun? Actually, Maris, sa ngayon, kakausap ko lang yung regional director ng PRO 8 at saka yung director mismo ng CIDG na si General Ubusan at yung IAS, si General Loterio. I have given them all the instructions to make an impartial and independent investigation para malaman talaga ang punot dulo nitong lahat. Wala pa ko eksaktong facts. Ang facts lang na natanggap ko is that yung siya sinabi mo, ni-raid at nanlaban at namatay. So yan ang gusto kong malaman, ang katotohanan. Kaya ininstructan ko yung regional director ng PRO 8 at saka yung director sa IDG, pati yung IAS na mag-conduct ng in-depth investigation. Okay. General Bato, may mga allegations na posibleng sinilence talaga o sinadya yung pagpatay dito kay Espinosa Sr., kay Rolando Espinosa Sr. Dahil yung listahan na nanggaling sa kanya at sa kanyang anak, meron daw mga pulis mismo na protector daw nitong mga drug lord na ito at kabilang din sila sa mga tumatanggap ng payola mula kay Kerwin at kay Rolando Espinosa. At kasama rin daw po rito ay mga colonels, mga matatas na opisyal ng Philippine National Police. Ano sa tingin nyo yung, ano yung reaction nyo dito sa allegations na ito? May posibilidad na totoo ito? Totoo yun na, Maris, na yung pagkahuli ni Kerwin Espinosa doon sa Abu Dhabi, meron siyang sinabi sa ating mga investigators, sa yung director ng EIDG na si Colonel Pero, si Colonel Delbo, mayroon silang mga sinabi doon ng mga pangalan. May mga pulis po doon? Pulis involved, may mga colonel, mayroong mga na tumatanggap sa kanila na waiting payola. But as to the connection, kung konektado ito para i-silence si Kerwin, para takutin siya, kaya pinatay yung father niya, hindi pa natin ma-establish. Kaya nga, isa yan sa tinitingnan ngayon sa ating investigasyon. Pero I understand, General, bago pa man ikinulong itong nung kinakakulong na ata or bago pa man ikulong itong si Rolando Espinosa Sr. sa Baybay Police Station, na-arbor na raw ito ng CIDG Region 8 at doon na lang daw sa kanilang ahensya ikulong itong si Espinosa. Apparently, kabilang daw sa listahan ng mga Espinosa, itong mga taga-CIDG 8 na allegedly ay protector di umano nitong mga drug lord na ito. Kaya nga, marami dyan sa CIDG Region 8 ay pinagtatanggal natin dahil involved at talagang sinasabi na protector, tumatanggap ng pera. So, kaya tinatanggal natin. At kung gusto lang arborin yung si Espinosa, sasabi mo, hindi man lang pwedeng kukunin dahil yun nga, ang may hawak ng kaso is yung Albuera Municipal Police Station, di ba? Ang ibig ko sabihin na sir, kahit na hindi nila kukunin doon, alright, ayusin lang po natin yung inyong okay lang po yan. Ibig sabihin lang po, kahit na hindi nila ma-arbor itong si Espinosa, the fact na merong attempt to arbor him, di ba mas nalalagay, parang nagiging suspicious kung bakit nila gustong arborin si Espinosa? So parang mas nagmumukhang talagang meron silang kinalaman? Isasama natin sa investigation na ikakandak yan. So far, ngayon ko lang nalaman yung sabi mo na ina-arbor.
Hindi ko yan naalaman noon na. Ngayon sinabi mo, isasama natin sa investigation ngayon. Paano yung mga nasa listahan na mga pulis, lahat ng mga ibang mga protektor? Ano mangyayari with the death of Espinosa? Sana si Kerwin, pag uwi dito, hindi na siya matakot. Hindi siya matakot, tuloy-tuloy niya siwalat lahat. Yung sinabi niya, yung initial na testimonya niya na binigay sa ating mga investigator, itatayuan niya yun. Yung hindi siya atras dapat. Dahil very crucial yung kanyang mga statement. Involved ba ang mga jail guards dahil sinasabi na hindi nila ibinigay agad yung susi doon sa padlock at kinailangan pang sirain at gamitan ng cutter yung lock para lang mabuksan yon nung sineserve na yung search warrant para kay Espinosa? Hindi ko pa alam yan, Maris, yung tungkol dyan. Hindi ko pa alam yan. Alright. Basta we will conduct a proper investigation. Huwag po kayong mag-alala, yung taong bayan, kung sabihin nyo na kayo nangangamba na magkakaroon ng whitewash sa investigation, kahit na si IDG pa rin ang kasama sa investigation, but ito po si IDG ng National Headquarters, hindi diyan sa Region 8 na si IDG, at saka yung IAS kasama po, at saka yung RD ng PRO 8, kasama sila mag-imbestiga. So siguraduhin natin na malinis na impartial na investigation. General, meron din po tayong ilang pang mga katanungan mula sa aking partner na nasa Maynila ngayon, si June Veneracion. General Bato, isang... Alright, sige. Dahil naputol yung inyong override, ako na lang din po. Last question na lang, sir, Kaya ano po marinig, yung no? nais nating sabihin? Kasi parang sinasabi na yung death of Espinosa ay parang exactly the same as what happened to Edgar Alvarez. Misinnerved din na search warrant. Tapos ganun din yung nangyari, napas lang siya. Huli na lang po ito. Isasama nga natin sa investigation yan, Maris, tingnan natin kung the same persons yung involved. Yung pagkapatay ng Espinosa at saka yung Alvarez na sinasabi mo. Titingnan natin. Alright. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming mga katanungan na PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo at salamat dahil kahit naka-leave kayo ay naririto kayo para gampanan ang inyong trabaho. Unlive ako ha, baka mamaya marami nang galit sa akin na wala ako dyan. Unlive po ako ngayon. Okay. And I am not spending official yung government money. Libre po ito ni Senator Pacquiao yung aking biyahe, pati hotel ko. Libre ito, kaya unlive po ako. Huwag kayo mag-alala. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. And enjoy the rest of the night together with your family. Salamat po at pasensya na dahil binitin po namin kayo sa panonood nyo ng The Beatles. Thank you, Maris. Maraming pong salamat, General Bato. Thank you. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, partner. Live po yan mula sa Amerika.